Argare! Apuntar! Consumatumest. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. Noong 3 taong gulang pa lamang ako, ang aking mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Makalipas ng maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino, na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Giliw, kinakailangan na ng ating anak pumasok at mag-aral sa paaralan. Hindi pa ipagkakito na siya palagi sa ating tahanan turuan. Hindi ba't alam mo namang sakitin ang ating anak? Oo, ngunit siya din naman ay masasanay at lalakas din ng kanyang katawan. Tatang, pinapatawag mo daw po ako? Oo, Pasyano. Ihatid mo sa binyan ng iyong kapatid na si Pepe. Doon na muna siya mamalagi at mag-aaral. Sige po, Tatang. Inay, aalis na po kami ni Pasyano. Sige anak, kumain ka ng mabuti at mag-ingat ka palagi. Opo, Inay. Ikaw, sir. Marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, Goro. Salitang Latin. Kaunti lang din po, Goro. Ako, Chunggo, isa naman sa'yo. Bangus at bangusat. Mabuti na yung bangus, kaysa naman sa'yo, Chonggo, may timba. Gusto mo na nakawalan? Ano itong nangyayari sa inyo? Ikaw, Rizal, halika nga rito. Akin na kamay mo. Tumayan nyo ang pagbiti sa 3 paring martir, mga taksil sa simbahan, mga ere.
aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa tatlong pari. Sin vergüenza! Chudora, yan ba'y gaganti mo sa akin? Wala naman ako ibang ginawa kundi maging mabuting asawa sa'yo. Ako'y nagsasakripisyo para sa ating pamilya tapos ito yung susuki mo sa akin. Hey, kabron! Kailan mo pa ako ginaganito? Halayaan mo muna ako magpaliwanag sa'yo. Oh, Alberto, anong dahilan at narito ka? May ibang kinakasama ang aking asawa. At pinaplano kong hiwalayan na siya. Naisip mo bang sasabihin ng ibang tao? Hindi magandang pag-usap-usapan tayo ng buong bayan. Alberto, huwag mong hayaang masira ang pangalang pinamana ng ating mga ninuno. Bilang ika'y aking katugo at pinapahalagaan ko ang iyong mga payo. Mas pipiliin kong makinig at magparayan na lang. Dito ang mainit na sabaw. Inumin mo muna habang mainit. Totoo ba ang nangyari? Chudora! Ano bang nangyayari sa'yo? Nagsisigaw ka dito ng gusto bahay natin? Wala ko pa akong patayin kahit ilang yung matilas. Pinapay ko sa akin. Ha? Walang lasa ng sabaw na iyan. Ano bang sinasabi? Huwag ka na magkaila. Tumigil ka nga dyan. Ano bang pinasasabi mo? Walang lasang sabi ang sabaw na iyan. Ano bang nais nyo at naparito po kayo? Magandang umaga. Narito ba si Junya Theodora? Naaresto ka namin sa sanang pagtangkang lasoni, asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa kanyang piniling sa akin. Wala akong kasalanan. Bitawan niyo ako! Lumaban! Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan, kasama ng mga gwardya sibil. Pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napiit siya sa kulungan sa probinsya ng higit sa 2 taon. Kumusta na po kayo, Nanang? Lubos
parusa kong nangungulila sa iyong biglaang pag-alis. Oo nga anak. Huwag mo akong gaanong isipin. Maayos naman ang kalagayan ko rito. Kamusta ang iyong pag-aaral sa Maynila? Mabuti naman po, Nanang. Matataas naman po ang nakakamit ko na grado. 3 buwan na lang po at makakalaya na kayo rito. Magkakasama na tayo ulit. Sana magkatotoo yan, anak. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Dooy nagbaka sakali kaming ako'y makakapasok sa Universidad ng Ateneo. Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako'y lumuwas muli sa aming bayang Calamba, at sa panahong iyon ay nagkatotoo na ang pangarap ng aking nanang na sa wakas ay kasama na namin siyang muli dito sa Calamba. Anak, titagal ng panahon na tayo ay hindi nagkita. Ako ay nangulila sa iyo. Ako din po, Nanang. Masaya ako na sa wakas ay nakalaya ka na. Masayang masaya ako na magkasama kang muli. Isang gabi nang ako ay nasa Calamba upang magbakasyon, ay nakaligtaan kong saluduhan ang general ng Guardia Civil. 3 hagupit ang natanggap ko at inilapit ang kaso sa Malacanang, ngunit ako'y hindi pinansin. Jose, ano ba ang nasa isip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka mapugutan ka ng iyong ulo. Cisco, pigilan mo nga ang anak mo sa mga pinaplano niya. Hayaan mo siya, Chudora. Kung yan ang gusto niya, bigyan siya natin ng pagkakataon na mag-desisyon ng kanya. Ina, suportahan natin si Jose. Mas maganda na siguro kung mas maintindihan niya ang batay ng ating usap sa pamamagitan ng edukasyon. Alis na po ako. Tatang. Nanang. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, doon nakilala ko ang isang kaakit-akit at mainhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Leonor, minsan ay hinihiling ko na lamang kay Bathala na sana ay hindi na lang tayo magpinsan. Hindi ko na kasi kayang pigilin ang aking nararamdaman. Gusto ko na itong ilabas at iyong namnamin at lasapin habang tayo ay magkasama. Gusto kong yakapin ang hinaharap ng buong puso na kasama ka at hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, ano na lamang kung malaman nila na may ugnayan tayo sa isa't isa? Ano na lamang ang ating gagawin? Itatahanan kita kung magkaganon. Ngunit ngayon ay itago muna natin sa ating mga kamag-anak ang ating lihim na ugnayan. Tatawagin na kitang Taemis mula ngayon upang hindi sila makahalata. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas. Nakasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Bakas sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa.
Ako ay nagtungo sa Espanya at makalipas lamang ang ilang taon ay tumungo naman ako sa Europa at doon ko sinimulang gawin ang Noli Me Tangere. Nakahanap na tayo ng paglilimbagan ng Noli Me Tangere. Ang laki na ng natipid natin dito, Beulah. Sa halagang 300 piso ay Ang makakaroon na pangungulila tayo ko sa ng aking 2 pamilya at sa aking minamahal na Leo ay dinadaanin ko na lamang sa pamamasyal at magbabasa ng iba't ibang akda upang libangin ang sarili. Matapos ang madilim mong karanasan, palitan natin yung Hindi ko maiwasang malumbay at makadama ng kalungkutan sapagkat ako nangungulila sa aking tinubuang lupa. Ngunit lahat ng ito'y naibsan tuwing nasisilayan ko ang magandang mukha ni Consuelo. Noong ako'y makabalik sa Europa, pinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang Noli at ang nilalaman nito. Sana magustuhan mo. Salamat, Pepe. Diaz, Rizal, alam mo na siguro ang balita tungkol sa iyo. Delikado ang buhay mo kung kailangan isalin ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayaw kong makita kang mamamatay sa kamay ng mga braille. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga naiimbag ko. Ako man, wala akong nakikitang masama sa iyong mga sinulat. Mainit lang talaga ang mata sa iyo. Kung yan na ang iyong nais, ako'y lilisan sa lalong madaling panahon. Diyos Los bendiga. Gracias. Noong ako'y bumalik sa Maynila, ako'y nagpatawag ng pulong upang gumawa ng samahang tatawagin La Liga Filipina. Sa inyo, sa pagpupulong ngayon. Ngunit, sumabot ang iyong nais at kayo ng pagpupulong. Nais kong bumuo ng isang samahan ng pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit, gaano ka ba nakakatulad, Rizal, na tayo magkakalumpay? Marahil alam naman natin si Hilda sa makapangyarihan. Kaya nga tayo narito para pagtanungan ang ating mga gagawing iba. Sumasang-ayon ako sa iyo, sa iyong mga plano. Kaya maaari ka ng patuloy sa iyong hinahanap. Kung gayon, tayo ang maghalal ng mamuno sa ating samahan. Ako'y nakatanggap ng liham mula kay General Dizbol, kaya naman ako'y agad na nagtungo sa kanya. Yes, Senor. I have sent you this letter because I wanted to know if you want to go Makinongkong. But why did you ask? Kasal, we found this in the pillowcases of your sister Luksa. It's for President Friends, which is satire against the Mexican trials. I do not know where they came from when we arrived in Manila. The inspector thoroughly checked our luggages. That is not ours. Don't deny it. Silent! You will be escorted by my nephew, Ramon Tufo Santiago. Take him! Okay, send him in.
Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini na nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga-Hong Kong. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Sir, tinatanggap kita ng buong puruan dahil sinabaw mo. Mahal kita, o aking Josephine. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Tumira kami sa dapitan bilang mag-asawa noong 1896 at umasa ng sanggol, ngunit sa kasamaang palad ay nakunan si Josephine. Kinailangan kong magmadali upang hindi maabutan ng himagsikan noon, sapagkat delikado ang panahon na iyon. Ngunit ako'y huli na. Nakaalis na ang bapor patungong Espanya ng araw na iyon. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, lulan ng isang barkong Isla de Panay, ako'y natuloy sa pagtungo ko sa Espanya at dooy nakausap ko si Don Pedro. Rizal, inaaresto ka namin sa pagkakasalang pagbuo sa ilegal na samahan at pagsulat sa labag na pamamaraan. Nanang! Nanang! Oh Maria! Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Siw-siw. Anong nangyari sa aking kawawang anak? Sabihin mo. Balita-balita na siya ay minabit ng kanyang sinasakyang barko. Ang barko ay Isla de Panay. Diyos ko, ang anak ko! Sinubukan ng aking nanang na makiusap kay Gobernador Polavieja upang makiusap na ako'y huwag ng patayin. Ngunit hindi ito inasikaso ng gobernador. Hindi niya dininig ang daing ng aking nanang sa kanya. Natin matulungan si Rizal sa kanyang kinakaroon ng ngayon. Kaya naman kailangan natin gumawa ng paraan. Sa papaanong paraan naman? Magdahain tayo sa puno ng estrado ng Diaz Confucio upang marinig nila ang ating salubin. Mayroon ba akong may tutulong? Kung ganun ang ngayon natin, ikaw na ang magaling sa kanila nito. Ginoo, mukhang hindi tayo pinakinggan ng mga Kastila sa ating mga isunod. Ano pa nga ba ang maasahan natin sa mga Kastila yan? Ang mahalaga ay matulungan natin si Rizal. Sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang sinumpaang pahayag mula sa iyong mga nagkasalamuha sa buhay. At ang pangalawa ay ang mga katibayang dokumento tulad na ang mga artikulo mula
mula liham at mga talumpati na iyong isinulat. Walang masama sa artikulo at tulak ng mga ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko na malilinis ko ang aking pangalan. Ito lamang ang aking may mumungkahi. Pinapahintulutan kita na mamili ng iyong manananggol. Nandito tayo ngayon upang litin si Rizal tungkol sa kanyang kasong pag-alsa, sedisyon at gatag ng mga samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikitang mali dito. Isa pa ay mahirap unawain ang salita ito dahil sa damdamin laban sa sasaktan. Ngunit paano mo may papaliwanag ang ibinibintang sa kanya ng mga hukom? Ngunit ang mga hukom ay hindi dapat maging mapagyanti. Tumahimik ang lahat. Kung sinasangayunan ang naturang hatod sa tong nasasaktan. Kung gayo'y tapos na ang usapin. Ikaw, Rizal, ay natulang barilin sa bagong bayan sa umaga ng ikatatlumpok ng Disyembre. Mahal kong kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nagkikita o nakapag-uusap man lamang. At maaaring kailanman ay hindi na magkikita. Ngayon, ako'y mamamatay na dinaramdam ko na mainam kang mag-isa upang bumasan ng lahat ng bigat ng ating mga kaanak at ng ating matatandang magulang. Nagugunit ako ang kalakhan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera. Hindi ko inaksaya ang panahon ko. Nanang, pag ako'y namatay na, nais ko pong ninyo agad ang aking bangkay at baka saan na lamang po nila ako itapon. Iner! Nais ko pong ibaon Sa'yo sa presyente! Lagyan ng isang bato. Ilagay niyo ang aking pangalan, ang araw ng aking kapanganakan. Ang araw ng aking kapanganakan. Nais ko pong lagyan niyo rin po ito ng isang krus. Nanang! Nanang! Bebe! Nanang! 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 Sige anak, ikaw basahin ang alpabetong Tagalog. Consumatum est.
Espanya! Viva! Viva! Viva España!